Nakayapak ang mga paa, mga brasong presado sa pagsagwan. Kawang babad sa putik at tubig tabang. Maliit na bangkang maghahatid at magsusundo sa iyo mula sa pamilihan. Ito ang kwento ni Bong at ng kanyang trono na lumulutang. Alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na si Bong. Kailangan niya simula ng kanyang araw upang maghanap buhay sa tabi ng ilog. Sa loob ng 4 na taon, siya ay nagmamaneho na ng plato. Sa kabila ng hirap, siya ay sanay na sa kanyang gawain. Hindi rin po kaya kayo nag-aagawan sa pasahero? Minsan din mawasan ng mga tao na may nag-aagawan. Pero hindi rin kami nag-aagawan. Ano po yung klaseng relasyon ninyo sa mga kasama po yung nagpa-plot po? May nag-aaway po ba kayo? Hindi naman, nagbibigayan lang. Konting burautan lang para kunyari, inaaway pero hindi naman. Buraut lang. Normal na sa mga tao na malapit sa ilog ang pamamasada ng isang maliit na bangka o flatboat na kanilang tinatawag. Bilang isang pangunahing hanap buhay, nandito rin sila kumukuha ng kanilang tustusin sa araw-araw. At malaki kasi ang kita dito, kaysa sa ibang ano. So, paamol o lahat. Kaya ayaw nila sa gawa. Ay, ganda! Gusto nyo mag-medical, medical nutrition. Pero kung mag-bitin na ako, Kahit piso kuya, wala talagang bayad yung mga bitbit nilang mga kalaban, yung mga produkto na pinapunta nila sa kanila. yung nabibitbit, okay lang yan kahit walang bayad. Pero yung mga bigas na binubuhat na namin, kami na mismo magabuhat, may mga bayad. May bayad. Magkano kuya pag ganun kuya? Sa bigas, 10, isang kapat. Isang kapo. Kahit sa ganun din sa mga page. Kung anong mabibigat, 50 kilos, 10 piso ang bayad. Sabi, hindi mo na pumunta ako. Pinaka mo naman yung chips mo. At pili mo. Hindi ka lang ng pin. Tawid! Ang karaniwang biyahe ay mula Purok 1 ng Barangay San Roque o di kaya'y katabing ilog o riverside papuntang Palengke. Ang pamasahe, 2 hanggang 5 piso lamang. Sa maliit na tahanan ito, naninirahan ang pamilya ni Bong. Ang kanilang tahanan ay nasa itaas ng isang masikip at maputik na ilog. Hindi sila komportable, ang mga materyales ng kanilang tahanan ay hindi matibay, kaya't patuloy silang nahaharap sa isang panganib. Ang mga dingding ay gawa sa mga lumang kahoy at yero na nagiging sagabal sa pagpasok ng tubig tuwing umuulan. May mga pagkakataon po ba na kapag bumabagyo po, ganyan, tinutuloy niyo pa rin po ba yung trabaho ninyo kahit may alam niyo po na pag may bagyo ay tumataas po yung tubig? Tuloy pa rin. Kasi minsan wala naman tayo sapat na pera niyo. Kailangan talagang magtrabaho kahit dito. Tulad dito, hanggang dito yung tubig niya. Dito pa rin kami. Kahit po, paano po pag bumabagyo? Ano po yung ginagawa niyong paraan? Sabi niyo nga po kanina ay umaangat po yung tubig. Paano po yung pag bumabagyo? May tinutulugan pa rin po ba kayo kapag... Meron pa rin. Kaysa ngayon siguro baka hindi kami makatulog dito. Puro buras na eh. Si Bong ay hindi lamang isang operator ng flatboat. Siya rin ay isang ama na may 4 na anak. Ang kanyang anak ay lumalaki sa tabi ng ilog
kasama ang kanyang asawa. Puno ng tawanan at saya ang kanilang mga araw. Sa kabila ng limitadong espasyo, sinisuguro ni Bong na ang kanyang anak ay lumalaki na may pagmamahal at pag-asa para sa hinaharap. Gandang araw po sa inyo. Ano pong pangalan ng niyo po? Panganay. Sino po yung panganay sa kanila? Pangalan mo? Kian. Ikaw ay? Ano pangalan mo? Aaron. A1. Yuan. U1. Gandang pangalan. Ikaw? Pangalan mo daw? Si Ken. Ang pangalan mo? Unis. Yunis. Yan. Yes, ito si Ken. Sino po? Ito. Kentat. Kita pangalan nila. Ano kay mama? Nakakadnasa. Natakot. Bali, apat po silang magkakapatid po. Apat po silang magkakapatid. Paano niyo po pinapagkasya yung pagkain niyo po sa araw-araw? Makashare din naman. Sa araw. Papangit. Konti-konti lang dito. Kayo po, Mrs. Ano pong pangalan po niyo? Ayan, si Ken. Felicidad. Felicidad. Ito si Bong. Ah, bakit Bong? Hindi mo Papa? Yung pangalan. Papa Bong. Ilang taon na po kayo nagsasama po ni May na ba mate? 10 years? Paano po kayo nagkakilala ni Mrs.? Yeah. Love story. Love story niya po. Opo. Sa isla. Nagkakilala kami sa isla. Saan pong Maling mangga. sa Tagiling. Ako po yung papa ko po pala, Tagiling Mangga po. Ang pangalan po ng tatay namin, Nido. Ilano po. Kilala. Ilano po kasi ako. Dita. Opo. Paano po kayo nagkakilala ni Mrs. Ropa? Dumayo sila ng pista doon eh. Doon ko nakilala. Doon na lang. Dadayo na ako ng piyesta. Opo. Paano po siya nagsimula? Nagkilala po sa piyesta. Ano pa po? Yan. Simula yan. Kata. Tawag na ba kami sa siya? Nag-textmate po kayo. Pagagaling namin sa kanilang tahanan ay sumama kami sa kanya patungo sa kanyang maliit na bangka upang makita ang kanyang ginagawang trabaho na pagtawid mula sa kanila hanggang sa palengke. Ngunit hindi namin akalain na kami ay kanyang ililimot sa buong kailugan. Sige, kita. Kaya mo? Magbagsak si ate. Dito ka, palit kayo. Kaligoy na na. Ano to yung Kaya mo, te? Kaya ko yan. Kaya malaglag dyan. Kasi kayo marupok daw yan. Kaya lang, te. Saan po yun? Hanggang Bukana daw, Deans. Palabas ng dagat. Baba na sa barangay. May mga pasayro. May mga Diyan ko po kayo inaabot po hanggang dun sa kabila. Meron. Hanggang dun po. Pag may nagjo-joyride yan. Inaarkila kami. Magkano po pag inaarkila po yung sasakyan ninyo? Hindi naman kami nag-apresyo. Depende na lang sa magabigay. Hindi nyo po hinihingi kung magkano po exact amount. Basta bahala na sila kung yan. Dapat may masabi dito. Nagkatulak-tulak, no? Uy, tama na rin. Nakabidyo lang ako eh. Baka kung saan tayo mapunta. Wag ako na ganyan. Isa pa, bukala tayo. Iba yung punta natin. Sa Mabog na tayo punta. Gusto nyo? Ay. Ano po kadalasan, sino po yung kadalasan ninyong pasahero?
Dito kasi pag sa flat po tayo, may soki-soki ganun. May sukat po kayo. Yung tinatawag na Hindi rin po kaya kayo nag-aagawan sa pasahero. minsan din maiwasan ng mga kakasama na may nag-aagawan. Pero hindi rin kami nagsakitan. Ano po yung klase yung relasyon ninyo sa mga kasama po ninyo nagpa-flat po? Nag-aaway po ba kayo? Hindi naman, nagbibigayan lang, konting burautan lang para kunyari, inaaway pero hindi naman. Buraut lang. Yan po ata may ganun. Malamangan talagang sinasabi. Minsan, bago pa lang ito natutuso yung sama ko ng pag. Pag malaki na yan, buhaya na. Kamag-anak niyo rin po yan. Tubong iling din yan eh. Hmm. Yung mga magulang niya po. Dito na rin yung pinanganak ng mga magulang. Yung lola niya. Diba tapos na itong na? Lola niya. Si Ranjo. Okay guys, ito po yung ating Nag-reels na sila. Hindi na nag-document. Oh guys, ito na pala yon. Guys, malalim pala. ay, Wow! gusto niyo mamista. Mamista tayo ng labangan piyesta ngayon. Baka may makilala kayo doon. Oh, Diyos ko Lord! Ay, sa bundok. Sa bundok doon. Diretso ka na labangan na. Piyesta ngayon eh. No? Paano naman eh? Sige. Aray, Ayan sa ilim. Tulong kayo magsagwa no? pagod yan si kuya. Ay, may ano nga yan? Minsan po ba kuya naisip Fish. niyo na magtrabaho sa palengke na yung pang-araw-araw ba? Inisip niyo ba tumigil dito? Hindi ko naman inisip na kasi kaya ko naman pagsabayin yung sa palengke saka dito. Dito pang umaga, palengke pwede yung pang hapon. Saka may kumagat. Sa inyo po ba to kuya yung flat book? As in, sino pong gumawa nito? Yan din sa akin. Binabaundirihan ko lang 50 araw-araw. Inuupahan niyo po? Araw-araw. 50. Ay, di ba 150 ba? Tapos 150 lang po yung kinikita ninyo sa sa araw-araw. Eh di 100 na lang po yung natitira. Po namin matanong kung magkano po yung sinusweldo ninyo sa isang araw po, kung sapat po ba yung kinikita ninyo para po sa pang-araw-araw. Minsan sapat naman pag maganda ang kitaan. Minsan may araw naman na talaga mahina. Kita ka lang ng 150, 200. Pag medyo maganda naman, kumikita naman ng 400 sa maganda. Sa inyo po ba to kuya yung flat book? As in, sino pong gumawa nito? Yan din sa akin. Binabaundirihan ko lang 50 araw-araw. Inuupahan niyo po? Araw-araw. 50. Ay, di ba 150 ba? Tapos 150 lang po yung kinikita ninyo sa sa araw-araw. Eh di 100 na lang po yung natitira sa inyo pag gano'n. Kaya minsan umabot ng gabi kasi pag ganun mahina. Kailangan mag-kayod. Kuya, pakipatay nga po yung makina. Ingay kasi eh. Sabi siguro. Hindi ko naman kilala dito. Wala marunong magtiting sa inyo. Try nyo kaya. Wala. Gusto mo talaga, te? Gusto mo talaga? Pag nag-try ka, antigan mo pag ano. Oo, di ba? Kung ano yan, sagwan, kaya pa. Pwede po ba ipatry nyo kay Casey din? Sa sagwan lang ako, te. Kaya ko sa sagwan talaga. Para po hindi kayo mapagod. Hoy! Hanggang saan tayo? Ben, saan daw? Hindi kayo paligid tayo. Hanggang ano kaya tayo, be? Mandrukan.
Gusto naman pinabayaan. Pinahirapan eh, no? May nagkapalit pa ka sa akin. Ayan, may kapalitan si kuya. Doy! Buti pumayag si kuya, no? Na magpaano. Interview. Desidido talaga siya. Oh, yun, ang traffic. Naging traffic May traffic enforcer sa ano. Ay, kuya, may mga part din kaya kuya na nagkakabanggaan din po yun. Meron. Ay, Diyos ko, Lord. Kasi hindi naman may iwasan yun eh. Minsan. Kasi nga po malalag kakatabi lang. Tsaka lalo pag malakas ang agos. Pero kuya, pabor din po kaya kayo na lagyan siya ng tulay. Yan, papunta pong palengke hanggang dito po. Marami siguro magagalit. Mawawalan sila ng anak buhay. Pero feel ko, kung malinis tong riverside, kung magkaroon man dyan ng tulay, pwede silang mag-tour pag gano'n. Tapos babayaran yung magsasaka sila sa platform. Parang yung crystal kayak sa ano. Crystal kaya. Oo. Pwede naman ito linisin. Hindi pa kasi ako naging mayor eh. Pag naging mayor. Kuya, antayin namin yan ah. Ano daw? Hindi pa daw siya nagiging mayor eh. Antayin daw natin. Ay, sige kuya, ate ngayon, Kenneth. Number 1 sa balota. Talaga. Ay, boto niya si kuya. Sige. Nilinisan niya ang ilog. Wala lang kasi dito. Walang may nagapa. Kadalasan po kuya, may mga umabot din po kayo sa mga ganyan. Meron. Di ba po, parang, kung may mga toda-toda po kayo, di ba may mga flat book din po sa Meron ganyan? yun dyan. Kanya-kanya kami. San Roque. Tapos dito. Sabi ng side. Ikaw to, ilang taon ka na? Pa, 14? Nag-aaral ka pa? Nag-aaral ka? Saan ka pumapasok? Jola. Jola? Ilang taon ka nagsimula mag-intindi? Walang taon. Nalaro lang ako sa bahay. Walang taon. Tapos ngayon 14 ka na, bali, ilang taon na siya. Anim. Wait lang, mahin ako sa mat. Anim. 6 daw. 6 years. 6 lang. Ha? 6. 14 lang Naman siya. ang mabagin siya. Di pa naman siya 16 eh. Sabi sa inyo, huwag na tayo mag-ano. Wala, anong May kwento mag ako sa inyo, di ba dati, dito kasi, yan lang rin po bahay namin. Dito po, dun, meron po kami bahay dun dati sa Riverside. Tapos dito, dun sa may barangay. Kan mo, Castro. tita mo si Delben? Pa? Delben ba yan? Delwen? Ang Delben ba yan? Delben na? Opo, opo. Ako din, may ginapuntahan din ako dito dati. Dito yung parte malabo. Kaya nga, kaya alam ko. Diyos Di ba ko. yung taga dyan? Kaya taga dito ata yung baba? Ay, nako. Ayun yung bahay namin sa ano. Ayun. Ano yan, binenta nyo? Hindi. Ha? Binenta nyo din yan? Pinasandaan sa amin ng 10K pero hindi na sa amin binalik yung pera. Doon kami nakatira dati. Yung baboy namin sobrang gutom, nagtalim sa ikot. Hindi, busog siya sa tubig. Busog siya sa tubig, marunong pala lumunga yung baboy. Doon ko lang na-realize yun. Oh, perfect. Kailangan ng flat boat. Perfect nyo naman, te. Marunong maglang yan. Pag napagod lang talaga yan. Kung ang tao nga, marunong maglangay, pero pag hindi niya maabot yung karurunan niya, patay rin. Babungan yung bangka na rabata. Harabas. Nagiharapan pala. Harabas pala. Kuya, yung mga anak niyo rin po ba, hindi naman nagkakaroon ng mga sakit? Katulad ng lagnat. Para hindi naman po yung lagi. Yung babae ko na yun, yung lagi na hospital. Siyempre, di ba naman matapatan mo? Kasi sakitin yung maliit yun. Diyan na rin yung pinangalan. Lahat po silang magkakapatid. Yung dalawa, doon sa barangay Sino. Yung dalawa din. Ang bilang kaya mga magkakaroon. Diyan na rin ang buntis, diyan na rin. Diyos ko naman, Mayrin, ngayon ka lang ba nakakita ng isda?
Magulat ka dyan, may shark dyan eh. Wait lang. Shark. May crocodile. Oo. Wala sa tubig yung crocodile eh. Katabi mo lang. Huy. Ikaw pala yung katabi. Kapanlamang ba? Ay, si Saan mga ba tayo tuga punta? naman ganyan. Balik na tayo, kuya. Baka napapagod na po kayo. Sige, silin naman daw po yung mag- Uy! Gusto nyo ba? Malakas ang Oh, malakas daw. Wag na, be. Yun. Ayan na, Casey dito. Mag-balance ka lang, te. kahit ang tao naman sa gilid, hindi man mag-chopping. Ayan na. Si Uy. Si Uy. Ganyan na. Laki, pwede ka naman tikin. Sa kabila ng mga hamon at hirap na dinaranas ni Bong at ng kanyang pamilya, ang kanilang kwento ay isang patunay ng tibay ng loob at pag-asa. Tulad ng sinabi ni Nelson Mandela, ang pinakamahirap na bagay ay ang mawalan ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, ang pag-asang ito ang nagiging gabay nila. Bawat pagsagwan sa ilog ay dala ang pangarap na balang araw ay makaahon sa irap. Tulad ng sinabi ni Helen Keller, ang buhay ay isang pakikipagsapalaran at ang mga walang takot ay nagtatagumpay. Sa hirap ng kanilang sitwasyon, natutunan nilang maging matatag at harapin ang bawat hamon ng may ngiti.